Posible pong may mamuong low pressure area malapit sa Batanes area sa Biyernes o kaya Sabado. Ayon po sa Pag-asa, maaaring makaapekto ang nasabing LPA sa extreme northern Luzon. Posible pang magbago ang forecast na yan sa mga susunod na araw. Kaya manatiling tumutok sa weather update. Sa ngayon po ay naka-monsoon break o pansamantala ng mahina ang hanging habagat kaya hindi na malawakan at tuloy-tuloy ang mga pag-uulan. Easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Posible naman ang local thunderstorm sa ilang pang lugar. Sa mga susunod na oras, uulanin ang maraming lugar sa bansa, partikular sa Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan dito sa Metro Manila. Panalo via unanimous decision si Pinoy boxer Melvin Jerusalem sa kanyang WBC World Strawweight title defense. Nakalaban niya si Luis Castillo ng Mexico para sa kanyang unang pagdepensa sa championship na ginawa sa Mandaluyong. Sa unang round pa lang, napatumba na ni Jerusalem si Castillo. Matapos ang 12 rounds, pumabor kay Jerusalem ang score ng lahat ng judges. Dahil dyan, meron ng 23 wins si Jerusalem sa kanyang professional record, kung saan 12 ang knockouts. Sa lakas ng ragasan ng baha, tinangay na ng tubig ang kotseng yan sa eastern Tunisia. Kasunod po yan ng malakas na pag-ulan sa lugar. Natigil lamang ang kotse nang tumama pa ito sa isa pang kotse. Maya-maya lamang, isa pang kotse ang tinangay ng baha hanggang sa tumagilid ito. Sa ilang lugar sa lungsod, nagdulot po ng pinsala at may mga nasaktan dahil sa pagbaha. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV sa Visayas at Mindanao at makakasama po natin si Sara Hilomen Velasco. Sara? Salamat, Connie! Isang grade 12 student ang natagpuang patay sa isang lodging house sa Toledo, Cebu. Batay sa investigasyon, nakipagkita ang dalaga sa isang lalaking nakilala niya sa social media. Sa CCTV footage, nakita pa ang pagpasok nila sa lodging house. Natuklasan ng krimen ang katukin ng room boy ang kwarto ng dalawa. Wala raw sumagot, kaya pilit nila itong binuksan at doon tumambad ang katawan ng biktima na may busal sa bibig at nakatali ang mga kamay. Pinaghahanap na ang lalaking kasama niyang nag-check-in. Walang pahayag ang pamilya ng biktima. Pero ayon sa mga pulis, dance practice kasama ng mga kaklase ang paalam ng biktima sa kanyang mga kapatid. Pina-autopsy na ang bangkay para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Posible rin umanong ginahasa ang biktima. Hindi lamang sa dagat kundi pati sa himpapawid ay nakaranas ng harassment ang Maritime Patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Panatag Shoal. Balitang hatid ni Ian Cruz. Maliban sa napuputol na radio challenge ng Chinese Navy, tila payapa ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal nang datna ng aming sinakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nag-iisa ang China Coast Guard 3305 na naispatan sa bukana ng Bahura. Bagamat may mas maraming Chinese militia vessel sa hilaga nito. Ilang minuto pa lang ng Maritime Patrol, lumapit na ang isang helicopter sa Panatag Shoal hanggang dumikit sa sinasakyan naming eroplano. Mula pa kanina ay binubuntatan na tayo nitong Chinese chopper na kulay gray at talagang hindi nila alintana yung distansya na malapit lamang dito sa buntot ng BFAR plane. Narito po tayo ngayon sa bukana nitong Baho de Masinloc kung saan sa loob ay may nakita tayo na magkakambal na Chinese militia vessel na nagbabantay sa loob at doon naman sa labas ito ay may isang China Coast Guard na nagbabantay para kung may lumapit ay check na tinataboy nila. Sa lapit ng bubuntot na Chinese helicopter, lubha na raw itong delikado kaya niradyoan ito ng aming piloto ng 2 beses. Chinese military helicopter, you are violating the flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are a Philippine government aircraft.
performing a mandate to fly and conduct maritime survey over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Pero sa halip, lalo pang lumapit ang chopper na sa tansya ng aming kasama ay 6 na metro ang layo. Gaya ng mga barko ng China, sa bukana ng shoal naglagi ang chopper. Tila pagpapakita na ang navigation at airspace sa shoal, kontrolado nila. Sa loob ng shoal, makikita ang tila magkakambal na militia vessel na nagbabantay sa bukana nito. Kaya hindi nakapagtatakang walang mangingisdang Pilipino na nakakapasok o nakakalapit doon kung saan maraming isda. Nang umalis kami sa shoal, tinatayang 25 nautical miles sa silangan nito, nadaanan namin ang Chinese Navy Warship 174 na may helipad at kung saan pinaniniwalaang galing ang chopper na bumuntot sa amin. Niradyohan pa kami ng Chinese warship. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Kinahapunan, ang China Coast Guard Vessel 3305 mula sa silangan ay nasa norte na. 6 na Chinese militia vessel naman na nakapwesto sa hilagang silangan ng shoal. Ang magkadikit na militia vessel sa loob ng shoal, tila walang galawan. Makalipas ang ilang minuto, nagpakitang muli ang Chinese military chopper at tinahak ang direksyon namin pero hindi na dumikit. Wala ring palitan ng radio challenge. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po ng writ of amparo na inihain ni Attorney Harry Roque sa Korte Suprema kaugnay ng standing arrest order sa kanya. Kamakausap po natin si House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Hi, good morning Connie at sa mga nakikinig tayo. Magandang umaga po. Yes, sir, paano ho makakaapekto sa inyong investigasyon ang standing arrest order kay Attorney Harry Roque na inihain po niya ng writ of amparo sa Korte Suprema? Well, actually, hindi naman masyadong makaka-apekto yun unless that the Supreme Court have decided already on his petition. But until such time that wala pa po tayo natatanggap na desisyon ng Korte Suprema, we will be doing our job as mandated to us by our rules that was adopted by the Congress. And at the same time, yung pong hinihingi po namin sa kanya ng mga dokumento which he promised also to deliver in the House of Representatives must be given to us voluntarily because he volunteered to give it to us. Nagtataka nga naman po kami dahil ang pinapile niya sa Supreme Court ay yung pong pagkakasite in contempt niya not precisely on the documents that we wanted to secure, but yung pagsasite namin sa kanya hindi doon sa dokumento but on him not attending our hearing. Actually, Connie, kami ang mas importante sa amin sa ngayon, personally ako, kung tatanungin mo ko, yung SALN saka ITR. Yes. Na hinihingi namin sa kanya. But yun na nga, tinaas nga ito sa Korte Suprema, still meron siyang responsibility sa Congress to submit it to us. Okay, pero reaction lamang po ninyo, no? Sabi niya kasi hindi raw dapat ginagamit ng Kongreso yung kapangyarihang makapagsagawa ng legislative inquiry sa paraang abusive and oppressive. Ano ho ang inyong stand on that? Well, hindi ko makita yung abusive doon sa legislative inquiry namin. We were asking him the documents because he voluntarily told us that he's going to submit that document. So kami naman, we asked for the documents and then hindi na po siya umattend. So we cited him duces sagum. Ibig sabihin, dali mo yung mga dokumento that we were asking na hiningi mo. So, para makita po natin yung ating mga questions sa query sa legislative inquiry pertaining to those rise in his income that will be reflected doon sa kanyang SALN at ITR. Opo. So ngayon, kung ito ay tumaas because of that purchase of property that he was
manifesting in Congress, then okay, di ba? But kung hindi, then meaning may other means kung saan ang galing yon. Okay. So, Go ahead, sir. ang reason namin for that is that we have to amend our laws pertaining to those public official who are in a service to be responsible enough in this kind of yung pagkita ng pera. Sapagkat kung hindi mo ilalagay sa yung SALN saka sa ITR, medyo meron kang responsibilidad sa ating gobyerno na tinatakasan mo. Okay. And we should increase the penalty kung sakasakali, no, na tipo nakikita natin na ito ay napapagtaguan ng ating mga public official. All right. Pero sa tingin niyo ho ba kaya, according probably to your information, naririto pa ho ba sa Pilipinas si Attorney Harry Roque? Well, I believe so na nandito pa siya. Iniwala tayo that is still around at yung kanyang asawa si Myla, I think she already left nung September 5 pa. I see. Pero kayo ho ba'y may balak na magkaroon po ng humiling ho ng sa DOJ ng whole departure order? I think there was a motion to asking the Bureau of Immigration to notify the Congress kung merong lalabas in the person of Mr. Harry Roque. Alright, marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras, sir. Thank you. Thank you, Connie, at mabuhay ka. Kayo rin po. Yan po naman si House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez. Devastated. Ganyan inilarawan ng Pinoy singer at journey vocalist na si Arnel Pineda ang performance niya sa Rock in Rio 2024. Sa social media, nagpasalamat si Arnel sa lahat ng sumusuporta sa mga show ng Journey simula February. Sabi ni Arnel, alam niya ang viral Don't Stop Believin' performance niya sa Brazil, kung saan sabi ng ilang netizen, nahirapan siya sa pagkanta. Sabi ni Arnel, wala na raw iba pang mas devastated kaugnay nito kesa sa kanya. Umulan naman ang suporta ng rock and roll fans at artists para kay Arnel. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.